nasa harap naman natin uli yung ating Ace Pro 2 na gamit ng ating pinaka reliable na Nolan helmet. Punta tayo sa Marikina, may bibilin lang tayong gamit para sa Leatherworks. Na-encourage na naman akong magawa ng leather items like mga bags, wallets. Encourage ako kasi na-meet ko kasi yung may-ari ng Dugma. Subscribe kayo doon, pagawa na rin kayo. Mga kababayan ko yun galing Cagayan de Oro. Sila mga parts, magaling silang gumawa talaga ng leather bags. In fact, pa nga ako sa kanila ng tip kasi yung mga leather bags na backpack, lalo na yung backpack, medyo mahirap gawin yun. Yung ginamit kasi na leather doon, yung pang oil na base na leather. So pag nagpawis ka doon, nag-stain yun sa damit Kaya talaga pag yung kung may backpack na alam mo dapat kung ano yung dapat mong gawin. Pwede naman all leather para make sure lang na yung sa kabila tuling yung ilalagay mo, para pag nagpawis yung tao, kasi magpapawis yan lalo na yung likod. Paano kung nakaputi ng polo, patay tayo dyan. Hindi siguro nila nakita pa yung experience na ganun, pero ako kasi na-experience ko lahat yung mga ganyan, kaya alam ko yung dapat gawin pag mga ganyan kasi talaga. Kaya kung napapansin mo yung pag may mga leather bags, yung sa likod para siyang satin na lang nilalagay or parang tela na lang na mesh, para at least pag nagpawis ka hindi lulusot dun sa leather. Kasi pag lumusot sa leather yun parts, yun, stain talaga. Tapos pag nag-stain pa naman ng leather, ang hirap tanggalin sa sa t-shirt. Kaya dapat alam nila yon para dun sa leatherworks nila. Paano kung pawisin yung customer, di ba? Magrereklamo yun. Hindi kasi pwedeng hindi kasi pwedeng yun, kasi order mo sir hindi pwedeng ganun Dapat you have to suggest also na yung likod pag nagpawis hindi siya mag-i-stain, kasi 100% mag-i-stain talaga yun. I'm still not feeling well today. Medyo pa rin paus pa rin yung aking boses. Wala tayong kantahan muna ngayong Christmas. Time check 9:45 AM. Punta muna tayo sa Tony Tony's. Saan inganyo na naman akong gumawa ng leather ngayon. May nag-order kasi ng wallet. Ewan ko ba, hindi ko nga pinopromote yung aking kung gusto niyo pala tingnan yung aking aking leatherworks, punta kayo sa Willows Fine Leather sa Instagram or sa Facebook page. Makikita niyo lahat ng mga gawa ko dun. Willows Fine Leather. Hindi ko pwedeng kompetensyahin yung mugna kasi magagaling talaga sila. Ang natural leather kasi is kulay cream. Ganun yung kulay niya, kulay cream, parang tan brown. Tapos kinukulayan kasi ang leather. So ang tendency pag kinukulayan, i-stain siya talaga lalo pag na yung basa na may pawis na medyo acidic. Kaya yung backpack na ginawa nila na parang maroon na red, delikado yun. Maganda yung gawa nila pero delikado yun. Talaga yun, mag-i-stain yun sa likod. Lalo na yung sa sa holder niya, sa strap. Kasi crazy horse yung leather So ang crazy horse kasi nag-i-stain talaga yun But still, encourage ko pa rin kayo na magpagawa kayo doon ng bag. Ako kasi pag nagawa ako ng ganyan, tinintindi ko kaagad ano bang mangyayari dito in the future. Ang mali lang dun is dapat alamin nila kung yung what will happen after first week to second week of usage. Kasi ang mangyayari dun pag nag-i-stain talaga yun, hindi magagamit ng customer yun sayang lang. Mayroon na namang nagreklamo dun sa blinker daw, nagbi-blinker daw ako or nag-hazard daw ako while riding my motorcycle. Hindi yun hazard hindi talaga ako nag-hazard. Nag-hazard lang ako pag kunyari naka-stop over ako sa isang alanganin na lugar. Yun, never ako naging kamote rin minsan siguro, pero hindi ako ganun parts. Sayang naman yung tinuro ng Honda pag hindi mo ma-apply. Sayang binayad mo pag hindi mo ma-apply. Yun siya yung shutter speed niya
kaya ng ng camera flickering. Though ma-adjust naman yung yung settings. Pero may mga ibang video kasi ako parts, lalo sa gabi, di siya nagbi-blink eh. Kasi naka-auto flicker kasi ako. Sabihin, siguro pag gabi tinatanggal niya. Kung totoong camera, yung mga mirrorless, ang ginagawa kasi namin dyan para matanggal yung flickering na tinatawag is maglo-low shutter speed kami. Yun nga lang, magblur yun. Sa video lang yun parts. Kaya wala rin ako masyadong alam sa ganyan kasi video kasi yun eh. Photography kasi tayo parts eh. Hindi ko rin masyadong ma-explain pero yun ang explanation talaga. Wala na tayong magawa. Yun talaga yung explanation dun. Marami na ako na nakipagdebate na ako sa ganun eh. Kaya kung titingnan mo mabuti yung video, lalo na dun kami sa imprint costumes, tingnan mo yung katabi kong isang XADV. Nagbi-blink din yung niya, signal lights niya. Ito kasing signal light ng XADV mga parts. Pag binuksan kasi yung motor, nagbubukas kasi siya, itong dalawa. Naka-on yan steady. So pag kunyari going to the left side tayo, tsaka siya magbi-blink. Pero naka-on yan, kasama yan dun sa sa harap ng ilaw. Hindi na mamamatay yan pag bukas yung motor. Basta tingnan nyo lang yung video. Kasi paglagpas ko dun sa isang kay Sir Don, yung nakapula na XADV, nag-blink yung niya eh, aux light niya eh. Kahit di naman siya nagbi-blinker. Dito na tayo sa Tony's. Hello madam, how are you today? You see my ano na? Hanggang? Bakit? Ba may bakasyon kayo? Ang bait ng boss nyo. Bait-baitan. So pili tayo ng something na like this. Yeah, like this. So 600, grabe oh. Alam niyo na kung bakit gaano kamahal yung aming produkto. 600 pesos, 4 lang yan puncher, Diyos ko. 4 lang yan Isipin nyo kung gaano kamahal yan. Oh, how much this? Oh, 100 pesos. Oh, dito ka na sa mas marami. Problema kasi nito, madali itong yuyok. Ito sana maganda. Kaso hindi ko trip kasi yung paano side view eh. Yeah. Madali lang to bro. Hintayin mo na lang ako ha. Total wala namang lalabas dyan eh. Hintayin mo na lang ako ha. Pasensya na. Pinagalitan pa ako. Kaya oo nga. Isa tayo dito, pinapalis na tayo dito. See, hindi naman ako tumagal. Dati naman ikaw lang mag-isa dito. Ba't may kompetensya ka na? Ito tayo sa Nation. May hinahanap ako eh. Ang mamahal na ng materyales pero hindi pa rin ako nag-increase. Bakit? Kasi ramdam ko yung reklamo ng mga photographer eh. Mas gusto nila yung mura eh. Medyo masakip lang to dito sa lugar na to. Kasi palengke na to parts eh. Wow, ganda ng bag Kumusta ka na Joseph? Traffic sa ngayon eh, Marcos Highway eh. So iikot tayo ngayon parts. Excuse me po. Yung gusto ko sa Seco, yung ganyang ganyang top box. Hindi na sila nagbenta ng ganyan eh. Aluminum na ganun, wala nang ganun sa kanila. Magkaroon tayo ng separate video for the blinker issue. Pag-aralan ko tapos i-video ko para maintindihan din natin lahat. Pero I'm telling you right now, hindi talaga ako nag-hazard nun. Just to make it clear lang kasi talagang I don't do that, no? Gumagawa lang ako nag-hazard lang ako pag nasa alanganin ako na pwesto, like nakapark ako ng alanganin.
Doon lang ako mag-hazard. And so far, never ko ginawa yun while riding my motorcycle. Especially this one. Ito kasi pag mag left and right ka, signal light ka, automatic siya nagsha-shut off. Hindi mo kailangan patayin. Mamamatay siyang kusa. So, automatic siya eh. Gagawa tayo ng video talaga kasi gusto ko rin maintindihan eh. Di kasi tayo videographer, so photographer tayo. Yun nga, sabi ng isang videographer friends ko, kasi tinanong ko na rin sa kanya yan, paano tanggalin yung blinker sa video. Sabi niya mag low shutter daw siya. Eh ang video naman laging naka tripod, diba? So nothing to worry about the blinker issue. Daw yung pangtanggal dun. Always remember, ride safe, stay safe. God bless everyone. Bye. Hindi naman nag-blinker, no? Okay.